Kumusta mga kabayan? Ako nga po pala ang inyong kabayan na si Wendell. At ngayong araw ay mag-review tayo ng pinakabagong GoPro Hero 9. Kaya wag na po natin patagalin. Let's start! Tama po mga kabayan, finally inilabas na po ng GoPro ang pinakabago nilang action camera at ito nga po ay ang Hero 9. At ito nga rin po mga kabayan ang kauna-unahan kong GoPro sa balat ng lupa. At ang main reason ko mga kabayan kaya binili ko itong GoPro Hero 9 is primarily for vlogging mga kabayan. In fact, right now, I am making this video using the GoPro Hero 9. Kaya naman super excited ako nung sinimulan ko na siyang gamitin sapagkat super satisfied ako sa mga features niya mga kabayan. Kaya nga naman gusto kong i-share sa inyo itong review na ito para malaman ninyo kung ano yung mga major features na matatagpuan natin dito sa pinakabagong GoPro Hero 9. Alright, sa mga hindi po nakakaalam, isa nga po pala akong nurse dito sa UK at nabili ko itong GoPro Hero 9 sa halagang 380 pounds. Ito po ay ang special bundle na may kasama na po siyang floating hand grip, magnetic swivel clip, 32GB SD card at saka spare battery. Sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas, parang hindi available yung special bundle. Pero nakita ko sa website ng Lazada na merong available na mismong camera. Nagkakahalaga ito ng around 26,500 pesos. So sa video ito mga kabayan, gusto ko lang pong i-highlight yung 6 major features na nakita ko dito sa pinakabagong Hero 9. And I would like to start dun sa pinaka-obvious mga kabayan, which is also the main reason kung bakit binili ko ang camera na to, is ang pinakabago nila, ang front-facing screen. So ito nga po yung main reason ko kung bakit binili ko to, dahil mas madali na pong mag-selfie at mag-vlog gamit ang GoPro dahil nakikita mo ng sarili mo while recording. So sa settings po, meron kang 2 options. Pwede mo i-adjust if you want full screen or yung actual screen. For me, personally, mas gusto ko po yung full screen para nakikita ko ng buo yung sarili ko at madali kong ipi-frame yung sarili ko while recording. Isa pa sa pinakamatinding upgrade ng Hero 9 mga kabayan ay ang HyperSmooth 3.0. Ito talaga mga kabayan, super nakakabilib at nakakamangha ang stabilization capability nitong Hero 9. Super smooth mga kabayan at hindi mo na kailangan gumamit pa ng gimbal. I tested it with my bike mga kabayan at wala po akong masabi, sobrang flawless po at napaka-smooth po ng kanyang stabilization mga kabayan. So ito po ang clip mga kabayan ng comparison ng naka-hypersmooth kumpara dun sa naka-turn off yung HyperSmooth 3.0. Kitang-kita sa clip na ito mga kabayan kung gaano kalupit ang HyperSmooth 3.0 at kung gaano kaganda ang stabilization capabilities nito. So kung vlogger ka po mga kabayan, hindi mo na kailangan pang mag-worry sa mga shakiness, hindi mo na kailangan bumili pa ng gimbal dahil sobrang smooth na ng video ng Hero 9. So sa settings po, meron tayong 3 options. You can choose between on, high, or boost. Another update na may kinalaman sa stabilization mga kabayan ay ang horizon leveling. So ano nga ba ang horizon leveling? Paano ba ito i-explain? Ang hirap nito i-explain. So, ang horizon leveling mga kabayan, just imagine kung tinututok nyo yung GoPro nyo sa horizon, kahit tinatabingin mo yung camera, naka-level pa rin ng horizon at hindi siya tumatabingi. Kaya mas stable pa rin yung video nyo mga kabayan. Next naman mga kabayan ay ang kanyang resolution. Mas detailed at mas malinaw na rin ang inyong mga videos mga kabayan dahil this device can go as high as up to 5K and still na-maintain niya pa rin ang kanyang stabilization. Mas maganda na rin ang kuha ng mga pictures nyo mga kabayan dahil it comes with a 20 megapixels camera. Personally, hindi ko naman talaga kailangan ng 5K dahil sa vlogging ko lang naman siya gagamitin. Pero para sa mga tao na mahilig sa high resolution videos, tiyak magugustuhan nyo tong Hero 9 mga kabayan. Next mga kabayan, this Hero 9 comes with a bigger battery. And of course, mas malaking battery, mas mahaba ang buhay. Sabi nila, it offers 30% more battery life. According sa mga ibang reviews na napanood ko, this battery life could last 70 to 90 minutes. But based on my experience, mas maganda pa rin na meron kayong spare battery, lalo na kung nagpaplano kayong mag-vlog ng buong araw. Dahil napansin ko, mabilis pa rin maubos yung battery, especially when you are recording in a high resolution na mga videos. But still, compare sa other GoPros, mas mahaba na ang buhay nito dahil sabi nga, it offers 30% more battery life. And lastly mga kabayan, daming langaw, daming nilipad.
And lastly mga kabayan, ang GoPro Hero 9 comes with a removable lens. Well, technically hindi naman talaga totally bago yung removable lens dahil ang alam ko, ang GoPro Hero 6 and 7 ay meron ding removable lens. Pero inalis po nila yung feature na to sa GoPro Hero 8. So yung GoPro Hero 8, hindi mo pwedeng palitan yung lens nila. And I've heard na madami ang nag-complain dahil doon. So maybe that's the reason kung bakit binalik nila ang removable lens dito sa pinakabagong GoPro Hero 9. So removable lens, madami po itong advantage dahil pwede natin siyang palitan. Just in case na masira yung lens natin ngayon, pwedeng palitan siya ng bago. Or possible in the future, may mag-offer ng third-party lenses na pwede nating ikabit sa GoPro Hero 9. Although meron din naman pong binebentang GoPro Hero Max lens sa GoPro store mga kabayan. Pagkakaalam ko mga kabayan, ang ginagawa niya is nag-offer siya ng much wider view. So yun yung advantage ng pagkakaroon ng removable lens. So yan po mga kabayan ang 6 major features na gusto kong i-highlight. Ang front-facing screen, Hypersmooth 3.0, horizon leveling, 5K resolution and 20 megapixels camera, bigger battery life, and of course, removable lenses. So hindi ko na po hahalukayin ng iba pang features and capabilities ng Hero 9. Pero I think banggitin ko lang yung iba pang features ng Hero 9 that's worth mentioning. At una na nga po dyan, mas pinalaki na po nila yung rear screen size, kaya mas madali nang i-navigate yung Hero 9. At sobrang nabilib din ako mga kabayan sa super slow-mo niya. Sabi nga ito daw ay 8 times more ang kanyang pagka-slow-mo. Napaka-smooth mga kabayan at very cinematic ang dating niya kapag in-slow-mo nyo yung mga videos nyo. At meron na rin po siya mga kabayang bagong mic drainage design na kung saan pag nalubog nyo yung Hero 9 sa tubig, mas mabilis na pong i-drain ang tubig papalabas dun sa microphone. And of course, by saying that, ang ating pong GoPro Hero 9 is waterproof up to 10 meters sa ilalim ng tubig. More than that mga kabayan, kailangan nyo nang bumili ng casing which you can purchase separately from the GoPro store. At yan po mga kabayan ang review ko sa GoPro Hero 9. Sabi ko nga mga kabayan, Hero 9 is my very first GoPro kaya I'm sure madami po akong na-miss at hindi na-mention ng mga features. In fact, some of them hindi ko alam gamitin mga kabayan kaya hindi ko na sila sinama dito sa review na ito. But bottom line, satisfied po ba ako mga kabayan sa camera na to? Absolutely yes mga kabayan. Sabi ko nga po, ang main purpose ko sa camera na to is for vlogging. And so far mga kabayan, sobrang namimit niya po ang expectations ko. Almost everything na kailangan ko sa camera is nasa kanya na mga kabayan. Hindi ko na po kailangan gumamit ng gimbal pa dahil nga sa Hypersmooth 3.0 at sa horizon leveling. At mas madali na pong mag-vlog at i-frame ang sarili ko sa video dahil nga sa front-facing screen. So isang bagay lang mga kabayan na masasabi kong hindi ganun kaganda pagdating sa GoPro, which is also very important din pagdating sa vlogging, is yung kanyang mic or audio. Kaya naman mas minabuti kong bumili na rin mga kabayan ng media mod at meron din akong external microphone which is the Rode Video Micro para mas gumanda pa po ang audio natin. Which brings me to my next topic sa susunod na video natin mga kabayan. Itetest po natin mga kabayan ng audio ng GoPro Hero 9 at titingnan po natin ang pagkakaiba ng built-in mic ng GoPro Hero 9, GoPro Hero 9 Media Mod, and using external microphone at titingnan po natin kung alin ba ang mas maganda. So, hanggang dito na lang mga kabayan. Maraming salamat po sa pagsama. Kung nagustuhan nyo po yun mga kabayan, i-like nyo na ang video na ito. And please consider subscribing mga kabayan. Once again, ako nga po pala si Wendell. Maraming salamat po sa pagsama mga kabayan. Hanggang sa muli. Bye!